Taas natin yung Bible natin and let us declare, I am a harvester, I am a disciple, and I am a equiper. Raise up your hands. Abba, we are so thankful for this morning. Again, we ask for your grace. Bless us, empower us, motivate us. We even ask that you will discipline and rebuke us. Correct our thinking, our thoughts. Allow us to be aligned on how you think based on your word. We claim that you will continue to give us guidance and direction. As we study this series for this month of July, expansion, allow us also to experience this over our life. Expansion in every area, promotion, increase, healing, miracle, and even salvation of our loved ones. We honor you. This is our prayer. Again, expecting your kingdom to be manifested in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And everyone say, Amen. Let's have a selfie together with our neighbor and please do post it sa ating mga social account. Alam nyo, isa sa pinaka-nakakalungkot na part, kapag tayo ay lumalapit sa Panginoon, ay wala tayong bagay na inaasahan. Ay, kaya usually, dito nagiging boring yung faith ng maraming tao every time na sila ay lumalapit sa Panginoon because they are not expecting great things. Parang ang inaasahan lang nila ay matapos nila yung kailang tinatawag na religious obligation. Okay? Pagka ganun ang ating mentality, you are going to waste a lot of time, energy, and even yung ating pong faith in the Lord. So, importante na makita natin to na dapat there must be an expectation, high expectation. Kaya mapapansin nyo, during the time of the Bible, ay many people experience what we call miracle. Ay, they experience supernatural things. Why? Kasi sa kailang paglapit, hindi lamang sila sumasamba or nagsisimba for the sake na matapos yung kailang religious obligation. Ang pinaka-goal nila ay maranasan ang Diyos. That is very important. Luke chapter 4:43, God said, I must preach the kingdom of God to other cities also, because for this purpose I have been sent. Okay? Why do we keep on discussing about the kingdom of God? Because this is the main message of the Bible. Okay? It talks about the kingdom, and it talks about the King, that is our Lord Jesus Christ. Imagine yung ating kinikilala ay hari, pero yung ating pong buhay ay mahirap. If you are suffering for some kind of sickness and diseases, you need to expect healing. Ay, kailangan natin asahan. Now, hindi lahat ng tao nakakaranas ng kagalingan. Ay, pero alam niyo po ba na ito ay lagi nakadepende sa ating pagkilala at paglapit natin sa Diyos. Kaya nga 'di ba nabe-bless tayo sa mga tinatawag nating testimony. 'Di ba? Nakakatuwa na na-witness natin yung umpisa, tapos ngayon nakikita natin yung mga bagay na ginagawa. That is the main purpose of God's kingdom. Amen? Kaya maganda yung sabi po rito ng Panginoon, for this purpose I have been sent. Imagine, pwede naman si Jesus hindi pumunta ng lupa. Kasi tandaan niyo po siya ang may-ari ng lahat. Definitely, He is God, He is Lord. He is the creator of everything. Bakit kailangan niyang i-volunteer yung kanyang sarili para bumaba dito? Tapos ang purpose lang pala niya ay dalhin yung message ng kingdom sa mga tao. Samantalang during that time, may mga prophets, may mga Sadducees, may mga Pharisees and Levites na pwedeng gamitin ng Panginoon to become a messenger. He can even send forth an angel para magdala ng mensahe. Even in the book of Acts, sabi ni Paul, my life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned to me by the Lord. Ano daw po yan? The work of telling others the good news about the wonderful grace of God. So imagine niyo wala palang kwenta yung buhay niya, and even dapat sa atin, kung hindi niya madadala at maa-accomplish yung trabaho na binigay sa kanya ng Panginoon. So every one of us, you need to understand that we need to understand that there is a job that needed to be done. At alam niyo po, ang ganda ho nito. Tandaan niyo po ito yung kumpanya na binigay mo lahat ng effort mo, darating ang time, tatanggalin ka nila. Alam niyo po ba na sa Russia, yung parang bantay ng security ng presidente, hanggang 35 years old lang. Okay? Pagdating mo ng 35, tatanggalin ka na sa trabaho. Kahit magaling ka.
Sa Amerika, hindi ko pa nare-research. Kahapon, napanood ko lang noon. Ganon ang practice nila sa Russia. Now, tapos iniisip ko, sabi ko, bakit? Kasi ganito. Dahil pagdating daw pala at the age of 36, hindi na siya ganun kabilis kumilos, hindi na siya ganun kabilis tumakbo, ay hindi na siya ganun ka-alerto mag-isip. Ibig sabihin, normally, pag tumatanda tayo, okay, maraming nako-compromise sa atin. Yung isipan natin, lakas natin, etc. So, tanungin mo yung katabi mo. Okay? Kung ang retirement sa isang kumpanya ay, assume na natin, 50 to 60, ay ilang taon na lang. Now, if you are not going to do your job in serving the Lord, makinig po kayo, ang pinakamasakit sa lahat ito, one day, itatapon ka ng kumpanya. At ang nakakalungkot sa lahat ito, ay pag itatapon ka na ng kumpanya, doon ka pala maglilingkod sa Panginoon, ang daming panahon natin sasayangin. Di ba? Ay, how can we definitely expand the kingdom of God kung ganun po tayo mag-isip? Another thing, God's kingdom offers permanent solution to man's temporary needs and problems in life. Kaya every time you share the gospel of the kingdom to a lot of people, ay dapat ang makita natin at ang maibahagi natin sa harapan ng maraming tao ay napakasimple. Okay? We offer to them that there is a solution. Say it again, solution. Say it again, solution. Ba? So, pagka ang isang tao ay lumalapit sa Panginoon, dapat yun yung isang bagay na i-offer natin. Alam mo ba that God is able to do great things to your life? Ito yung needs ng maraming tao. They were expecting what? Healing. They were expecting health. They were expecting a lot of things. At walang pa pwede makapagbigay po niyan kung hindi Diyos. Okay? Kaya mapapansin niyo po, no, malaking porsyento ng mga tao, lumalapit sila sa Diyos pag meron na silang malaking problema. Kasi alam nila na ang solusyon ay Diyos. Samantalang habang malakas pa tayo, bakit hindi tayo lumapit sa Kanya at i-offer natin yung ating buhay sa Panginoon habang lahat ay maayos pa? Amen? Hindi ba masarap mag-aral habang bata ka pa? Hindi yung kung kailan tumanda tayo, doon pa tayo gaganahan, mag-aral. Although saludo tayo doon sa mga nagkakaroon ng edad na pinipilit pa rin makapag-aral. Why? Because they were not given the opportunity. At nung week po na to, ilan yung akin napanood na mga matatanda no, na nakapagtapos ng high school, ng college. Ay bakit? Because they were not given the opportunity. Pero kung merong pagkakataon na tayo ay makapag-aral, makapagsikap tayo, ay huwag nating sayangin ang pagkakataon. Bakit to? Because habang malakas pa tayo, mas marami tayong pa pwedeng ma-accomplish. Habang okay pa tayo, habang tayo ay nagtatrabaho. Amen? Huwag nating hayaan na ang nakikinabang sa atin ay mundo. Na sa bandang huli ay itatapon din naman tayo. Make way to reach out those people around you, your family, lovers, and friends. Even yung ating pong mga kasama sa trabaho, sa marketplace, sa campuses, sa ating pong mga relatives. Kung kayo ay magsa-celebrate ng birthday, ay wag nating i-goal na yung mga tao ay magbigay lang ng regalo, mapakain natin at magkaroon ng konting kasiyahan. You can get that opportunity para yung mga tao po ma-introduce natin ay ang gospel. Makita nila kung sino po yung ating Diyos na kinikilala. Parang ipakita natin sa harapan ng maraming tao that we have our own different kind of way to celebrate the goodness of God. Diba? Hindi normal na celebration lang, kundi meron tayong pagkakataon na ito ay pagkakataon na maibahagi sa ibang tao yung ating nararanasan. I wanted to challenge everyone. Starting today, lahat po na mga magbe-birthday, no, hanggang dumating yung time na kunin ka ng Lord, subukan yung i-celebrate yung inyo pong birthday na hindi katulad nung dati. Some people kasi, di ba, pag sila ay nagsa-celebrate ng birthday nila, sobrang saya. Alam niyo po ba na ang pagsa-celebrate ng birthday, no, lagi ko po itong binabanggit, kaya po yung kandila ay hinihipan. Kasi yung kandila is a sign of life. Kaya nga yung iba na pag sinisindihan, kay hinihipan agad yan kasi gusto nating pigilan. Meaning, alam po natin na tuwing tayo ay nagsa-celebrate ng birthday, paubos po yung ating buhay. Okay? Sa mundo, that is a deception. Sa mundo, alam po ba kung ano ang meaning sa kanilang celebration ng birthday? Pagpapasalamat daw po yun ng binigyan ng panibagong taon. That's good. Pero wag natin kalilimutan na tuwing tayo ay nagba-birthday, ay paubos po yung ating pong kandila.
Ay, sa tanong mo yung katabi mo, gaano pa kataas ang kandila mo? Habang tayo ay malakas pa, let us consume yung natitira nating oras sa paglilingkod, di ba? Kasi na-enjoy mo na yung buhay mo eh. Diba? Parang kailan natin gagamitin yung pagkakataon na para tayo ay maglingkod? Yung bang tipong naghihingalo na, yung, Lord, isa pang taon. Sabi ng Pano, ilang taon mo nang binabanggit yan eh. Hanggang ngayon ba, naghahabol ka na ngayon, lulukohin mo pa rin ako. Okay? So sasabihin na, Lord, kay kamatayan, sige na, ikaret mo na yan. Okay? Kasi ilang beses din akong pinagluluko, dagdag ng taon. Tapos nabuhay. Ano nangyari? Ayaw pa rin maglingkod. So please, no, let us not do it. Okay, when we talk about Christianity, okay, it talks about religion. And when we talk about the kingdom of God, it is not about a religion. It is all about our relationship to the Lord. It is all about family. Okay? Pag tayo po ay pag-uusap tayo patungkol po sa ating pong pananampalataya, isa sa pinaka-importanting bagay para maintindihan po natin dito ay yung salita pong repentance. Say it again, repentance. Okay? Lagi po natin ito binabalikan kasi importante po na ito ay matandaan natin. Acts chapter 2 verse 37. Peter's word pierced their heart and they said to him, Brothers, what shall we do? Noong time po na nangangaral si Pedro sa mga tao, yung mga tao po, no, they feel convicted and some people feel condemned. And they decided to ask Peter, ano ang gagawin namin? Okay? Naramdaman namin yung mensahe ng Panginoon, ano yung aming gagawin. At alam nyo, no, maganda po yung sagot dito ni Peter. Sabi po niya, each of you must repent of your sin and turn to God. Now, gusto ko po maintindihan nyo po, no, okay? When the Bible said sins, ay hindi po yan yung pagpatay, pagnakaw, ay hindi ho. Pag binabanggit po ng Bible ang salitang kasalanan, hindi yan yung ating iniisip. Yung ating po mga ginagawa is only a manifestation. Diba? Kunyari, may nagnakaw, may nang-hold up, may nangupit, may nagmura, may nag-adultery, at marami pang mga bagay na ginawa. Listen carefully. Ang tawag po natin dyan is the manifestation of sin. So, the question is, what is sin? Sin is very simple. Okay, that is rebellion. Okay? Sin is very simple. That is disobedience. Yung hindi pagsunod. Okay? Another thing na sinasabi po ng Biblia is this. Okay? Anything that is not of faith is a sin. Anumang bagay na hindi nilalagay yung pananampalataya doon, it is a sin. Uminom kayo ng tubig, hindi kayo nag-pray, that is a sin. Kumain kayo kanina ng almusal, hindi kayo nagpasalamat, that is a sin. Okay? Sumakay kayo kanina ng jeep, ng tricycle, hinatid kayo dito. Okay? Tapos sabi mo kay kuya, kuya, bayad po, salamat. Imagine mo, nagbayad ka na, nagpasalamat ka, samantalang hindi ka man lang nagpasalamat sa Diyos na, Lord, thank you po, at hindi na aksidente yung aking sinasakyan. It is considered also as a sin. Anything that is not of faith is a sin. And the moment na maintindihan natin itong tinatawag natin na repentance, it will help us to turn. Kaya alam niyo po, no, ang tunay po na pagsisisi, laging nagtutulak sa atin na tumalikod doon sa ating normal na ginagawa at humarap sa Diyos. Okay? In this scripture, mapapansin po natin, no, the first and the last message of John the Baptist is all about repent for the kingdom of heaven. Same kay Jesus. Okay? First and last message is all about repent for the kingdom of heaven. Same din po yan in the book of Acts sa mga apostol. Okay? Repent for the kingdom of heaven, even on our time. Now, ano po yung mapapansin po natin dyan? Inuna yung salitang repent. Say it again, repent. Bakit ununa po yung salita pong repent? Simple lang po yan. Kasi ang repentance, ang nagpe-prepare po sa atin in God's kingdom. Okay? The word repent simply means metanoia. Ano po ibig sabihin ng salitang metanoia? It means the change of mind. It is a journey, a Greek word, right? The journey of changing one's mind, heart, and self or way of life. Kaya pag pinag-uusapan po yung salitang metanoia, ay ibig sabihin, pagbabago ng isip. Kaya pagka kinakausap natin ng isang tao at sinabi natin, alam mo, magsisi ka sa iyong kasalanan, hindi yan sinasabing magbago ka. Okay?
Kaya makikita nyo, no, normal sa mga tao na pag meron tayong bagay na ginagawa, ito yung ating common. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Bakit gano'n? No? Yung bagay na alam kong tama, yun ang gusto kong gawin, pero bakit hindi ko siya magawa? At yung bagay na mali, bakit yung bagay na yun ang aking nagagawa? Why? Because it is a result. The only way to overcome that kind of evil is for us to repent. Say it again, repent. Meaning, magdidesisyon tayo mabago yung ating kaisipan. Now, paano mababago yung ating kaisipan? Simple lang po sagot dyan, education. Okay. Kaya alam niyo po ba, no, ang bansa na ang gobyerno ay namumuhunan para sa edukasyon, that is a great thing to prepare a great nation. Sa mga magulang. Kaya natin pinapaaral yung ating pong mga anak. Ay hindi lang natin gusto na sila po ay maging knowledgeable. Ay, ang goal po natin, kaya natin sila pinapaaral is para mabago yung kalapong values, yung kalapong pananaw. Yung bagay na hindi kayang ituro ng magulang sa bahay. Ay, goal natin na yung ating pong mga anak ay meron po silang matutunan. Malaman nila na ang 1 plus 1 ay hindi 11. Ay, 1 plus 1 is equals to? Ay, yan. Hindi pa pumapasok yan. Ako yan? Importante po na makita po natin yan. Why? Ulitin ko po, no? Education will save every one of us. That's why, in the Bible, the followers of Jesus are not called Christian. Ang tumawag ng salitang Christian sa mga follower ni Jesus ay yung mga pagan. At ang purpose nila sa pagtawag ng Christian ay to insult the people. Pero si Jesus mismo at ang kanyang mga alagad, ang tawag niya sa mga follower, disciple. Disciple is an old English of the word student. Kaya pagka ikaw ay student, madali lang yan. Ay, sa school. Ito naalala nyo sa school, no? Isa sa mga basis ng mga grading system. Tinitignan ng teacher natin, no? Yung ating uniform. Tinitignan yung pasok mo, kung ikaw ba ay na-late ka. Tinitingnan nila kung nakapagbayad ka ba ng tuition fee. Tinitingnan nila kung dala mo ba yung textbook, yung notebook, ballpen. Okay? Ikaw ba ay nagsusulat para pagka nagkaroon ng exam, ikaw ay papasa. So lahat ng mga aspect po na yan ay tinitingnan sa isang disciple. Ba? Now, the word disciple comes from the word discipline. Say it again, discipline. Ibig sabihin, pag tayo ay lumalapit sa Panginoon, yung ating disiplina pataas ng pataas. Napansin niyo po ba, no, ang disiplina ay malaking factor sa pagbabago ng isang tao? Okay. Sa mga kumpanya, pagka kayo po ay pagbabasihan para ma-regular, meron po yung mga tinatawag na requirements. For example, paano ka nagpe-perform? Kunyari, kung kayo ay nasa sales, titignan, nakakabenta ka ba? Kasi yung sweldo mo nakadepende sa product na binebenta. So kung nakakabenta ka, mapapasweldo ka. Magaling ka magbenta, bibigyan ka ng high commission. Wala kang benta, pwede kang tanggalin sa trabaho. Di ba? Okay, tinitingnan din pula yung ugali. Magaling ka bang makisama? Nakita na ba kayo ng empleyado na ang komento, bakit ka umalis sa kumpanya? Masasama ugali ng mga kasama ko. O, ikaw naman, bakit ka umalis? Yung boss ko, hindi maganda ugali. Wow, perfect. Ay, nakita niyo po yung taong judgmental. Nakikita niya lagi yung mali ng ibang tao, pero hindi nakikita yung kanyang mali. Tinamuhin katabi mo. Perfect. Di ba? Kaya sa Bible po, ay dinidiscourage na tayo ay magja-judge. Ay, hindi natin pa pwede i-judge ang mga tao. Alam niyo po ba ang mga taong judgmental? Kaya nagiging judgmental? Kasi nabubwisit sila, kasi nakita nila yung kakambal nila. Kakainis naman ng tao na to. Parehas kami. Kaya tama ang sabi nila, di ba? Yung Pilipino natin na nakasabihan, ang magnanakaw, galing sa kapwa, magnanakaw. Pero pag nakita nyo yung mga tao mali, you are going to help them. Pagka ikaw ay isang normal na tao, listen, pag nakita mo yung mali ng iba, the main goal is to help them. Okay? Yun na lagi yung goal natin. Tutulungan natin yung ibang tao. Nilalapit natin sila sa harapan ng Diyos. We don't just accuse them. Okay? We use everything. At alam niyo kung saan ito nagsisimula lahat? Sa Bible. Amen? Kaya nga sabi ng Biblia, diba? Love your enemy. Not hate your enemy. Wala kayong mabasa sa Bible na patayin mo yung kalaban mo, siraan mo yung kalaban mo. Ang tinuturo sa atin, mahalin ang kalaban.
Kaya si Jesus, nakita nyo, si Jesus, nakuha ng mga alagad yung style niya. For example, the first martyr recorded in the Bible is Stephen. Kilala si Stephen? Di ba? Siya po yung taong binato hanggang mamatay. Nabasa niyo sa Bible, Book of Acts. Pero nung siya po ay binato hanggang mamatay, ano sabi niya? Pinagmumura ba niya? Or ginawa niya, sige, patuloy mo ako, kumuha ng bato. Imagine niyo kung gano'n yung nangyari sa Bible. Okay? At si Peter ay binato, si Stephen ay binato. At ang ginawa niya, dinampot din niya yung bato. Yung bumato sa kanya, binato rin niya, nagbatuhan sila. Imagine mo na sa Bible yon, parang, ang pangit. Ano sabi ni Stephen? Aba, forgive them, for they do not know what they are doing. Napansin niyo po ba, same yon na ginawa ni Jesus when He was on the cross. Di ba? Sabi ni Jesus at that time, when He was crucified, Aba, forgive them, for they do not know what they are doing. Di ba? So dapat yun yung ating pinapasa. And these are the things na pwedeng mangyari if we know the Bible. Amen. Imagine niyo, no, nabasa natin. Si Pedro ay kinulong at yung nang kulong sa kanya ay binantaan niya. Tandaan mo to, kinulong mo ko. Paglaya ko, magtutuos tayo. Tapos nabasa mo sa Bible, no, Acts chapter 3, verse 1. At gumanti si Pedro. Yung taong nagkulong sa kanya, ikinulong niya rin. At hinataw niya. 39 times. Diba? Magugulo yung istorya ng Bible. So listen carefully, no? Huwag natin hayaang magulo yung istorya ng buhay natin. Amen. Hindi nyo kailangan maging mabait. Ang kailangan mo ay maging mabuti. What is repentance? Change of mind. Sino ito? Excited ka magbago ng isip. Sa bawat araw, napaka-importante po yung ating pong pagbabago ng ating kaisipan. Okay? Listen carefully. The Bible says, Romans chapter 12, verse 2, don't copy the behavior of this world. Paano rin po gagawin? By changing the way you think. The only way para hindi natin makopya yung mundo, kailangan babago natin yung ating pong kaisipan. At tandaan niyo po ito, ang pagbabago ng ating pong kaisipan ay nakadepende sa ating education. Paano ba tayo nag-aaral? Paano tayo natututo? Kaya ang mga bata tinuturuan natin. Hayaan mo yung taong naninira sa'yo, nasiraan ka lang. Alam niyo kung bakit kasi nasiraan? Kasi maayos ka. Hindi mo pa pwedeng nasiraan ang taong sira. Pag may uma-attack, sabi ko, Lord, thank you. Ibig sabihin, mataas ang antas ko, eto mga tao, gusto nila akong ibaba. Paano ko po nagawa yun? I changed the way I think. Amen? Sa kumpanya, bakit kasi sisirain? Listen, kung hindi ka talaga magaling na performer, hindi ka talaga sisirain. Alam niyo kung sino man sinisiraan? Yung magagaling. Change your mindset. Say it again, change your mindset. And the best way again is what? Education. Kaya mapapasin niyo po, no, yung tao pagka ikaw ay nagbabasa ng Bible, nagde-devotion ka araw-araw, napapasin mo, natututo kang mag-isip ng katulad ng hari. Natututo kang mag-isip kung paano mag-isip ang Diyos. Diba? So the moment you don't do your devotion, you will begin to think like the world. That's why we are always pushing everyone, mag-devotion kayo. Sino ito napansin nyo, no? The more ka nagde-devotion, the more na sumasama ugali mo. Ay? Wala pa ako nakita ng ganun. The more tayo nagbabasa ng Bible, napapansin nyo po yan, pabait ka ng pabait, pabuti ka ng pabuti, paayos ka ng paayos. Sino po rito, no, isa sa goal mo ngayong taon, hindi ka lang magkaroon ng savings. Gusto mong lumaki ang finances mo. No, eto yan. Listen. Alam niyo po ba, yan ay nakadepende sa book na binabasa mo? The more na nagbabasa ka ng Facebook, the more ka naghihirap. Ang daming libro na pwedeng basahin para turuan ka kung paano tumaas ang disiplina. Okay? Sa mga nasa sales, okay? Huwag niyong ubusin ang inyong oras sa Facebook. Ubusin niyo yung oras niyo sa pagbabasa ng mga libro about sales. Kasi the more you read books, the more you become knowledgeable, the more you are going to transform your life. Kaya napapansin niyo po, no, yung professor, mainit ang ulo niyan. Okay? Kunyari, pasok na. Ang unang tanong ng professor, okay, class, okay, did you read chapter 1 and chapter 2 because we're going to discuss it? Diba? Yesterday, I told you to read it. So now, okay, let us close our book and let us discuss it. Nakita niyo po ba, pagka nagbasa yung estudyante ng anumang chapter, tapos yung professor ay magdi-discuss, napapansin niyo po ba yung ang gaang
lahat na pag-uusapan ng maayos. Ngayon, nabubwisit ngayon yung teacher kapag yung subject hindi binasa. The same thing with us. If you wanted to become successful, read books. Okay? Kaya nating matuto. Halos lahat ngayon, libre na. Ang daming e-books. Dati binibili yung mga libro ngayon. Ngayon, halos lahat libre na. Sa sobrang libre, ayaw pa rin magbasa ng mga tao. Okay? Make way to do your devotion. Because the Bible will definitely help us. It will save us. It will help us become knowledgeable. A fresh start begins with repentance. Say it again, repentance. And true repentance is the first step and requirement in entering God's kingdom. Hindi nyo mararanasan ang kaharian ng Diyos kapag ang isip mo hindi na bago. The only way para maka-experience tayo ng bagay na kakaiba is for us first to repent. Say it again, repent. Hawak nga yung Bible. Okay? Patong sa ulo. Sabi mo, Lord, help me to think like you. Di ba? This is the only way. Yung klase ng future po natin ay nakadepende kung anong libro ang binabasa mo. One of the greatest motivation, books. Because you need something, you need someone who will help you to think differently. Romans chapter 10 verse 9, 11 and 13. The Bible says, if you openly declare that Jesus is Lord, it is by openly declaring your faith. At the scripture tells us, anyone who trusts in Him will never be disgraced. Napansin niyo po ba, hilahin ko po yung salitang openly declare. Pag sinabi po natin openly declare, lahat ng bagay ay binavalidate ng salita. Amen? Okay? Now, 3 levels of expression of faith. And, or, sin. Tatlong paraan po para ma-express natin yung ating kasalanan. Tatlong paraan para ma-express natin yung ating pong pananampalataya. Okay, number 1, think. Sa ating pong kaisipan, nagsisimula yung tinatawag nating conception. Now, yung ating pong salita ang nagko-confirm nung bagay na ating inisip. Kaya, the moment na magsalita ka, automatic ka yung nasa isipan mo, sasabihin mo. Kaya alam nyo, lagi natin sinasabi to, as a man thinketh, so is he. That is written in the Bible, Proverbs. Ay, ano man bagay na iisipin mo, sasabihin mo. Kaya hindi pa pwede sabihin ng ibang tao, hindi, ano yan, nadulas na yung dila ko, hindi ho, laman ng puso mo yon. That is automatic. And the last part is what we call the act. It talks about the manifestation. Kaya mapapasin niyo po, etong pong tatlo na to, nasa panatang makabayan. Di ba, binabanggit po ron, di ba? Sa isip, sa salita, at sa gawa. Nakita niyo po yung expression, may level. Sa faith, it is also the same thing. Kaya, napapansin nyo sa Bible, eto sinasabi ng Bible, may sakit ka ba? Sa isip yon. Hindi ko sabi may sakit ka sa isip, ha? Meaning, naisip mo. Parang mainit ako. Listen, nasa isipan yon. Sabi ng Bible, eto, let the sick say, I am healed. Napapansin nyo sabi ng Bible, ha? Let the sick say. Hayaan mong sabihin ng taong may sakit, siya ay magaling. Ibig sabihin, hindi dapat nag-a-agree ang dila sa bagay na naiisip. Nakuha po ba yan? Kaya pagka ikaw ay wala kang pera, huwag mong sasabihin mahirap ka. Sabi ng Biblia, let the poor say, I am rich. Hayaan mo sabihin ng isang taong mahirap na ikaw ay mayaman. Now listen, pagsisinungaling ba yun? Hindi ho. Because it was being commanded by God. Nakuha niyo po ba yan? Hindi natin dinedeclare yung ating present situation because faith doesn't talk about your present situation and even your past situation. When we talk about faith, it talks about the future. Patungkol po yan sa hinaharap. Kaya dapat ang bukang bibig mo palagi ay laging opposite ng iniisip. Nakuha niyo po yan? Kaya ibig sa panatang makabayan, ilang beses inuulit yan. Sa isip, sa salita, sa gawa. Sa pananampalataya, same din po yan. Isip, salita, gawa. So magmamanifest lang ang bagay na lalabas sa dila. Kaya kung ano yung sinasabi mo, ay automatic ayon, sasang-ayon lang yung ating pong action. It is the same thing doon sa tinatawag po nating decomposition of a person. That is what? Body, soul, and spirit. Ay, ang nag-aagawan po dyan, alam nyo kung ano?
yung ating pong soul at yung ating pong spirit. Middleman yung body. Kung ano ang mas malakas sa dalawa, yun ang susundin niya. Kaya pag malakas ang iyong spirit, ay mapapasin mo, nagmamanifest po yan sa body. Pag malakas yung iyong soul, magmamanifest po yan sa body. Kaya ang tawag natin sa isang tao ay na emotional, ay soulish. Meaning, pinakinggan mo yung iyong emotion. That's why the Bible says, ay we walk by faith and not by senses. The spirit is willing, but the flesh is weak. Laging mahina ang ating pong kaluluwa. Kaya ang trabaho po ng ating pong spirit, ganito, hatakin yung ating pong soul, at yung soul, pag hinatak niya po yung body, napapasunod na po yan. Are you getting me? Okay? Kaya sa paglapit natin sa panahon, importante na makita natin kung gaano ka-importante ang education. Hindi tayo nandito para umawit. Kaya sa pagsamba, least priority ang kanta. Ang pinaka-importante sa lahat, salita ng Diyos. Amen? And you can only express it kapag naintindihan natin ang maraming bagay. The Bible is all about God's kingdom government. Having a democratic mindset will always hinder us to experience it. Now, ano ang tinatawag po natin democratic mindset? Ang democratic mindset is this: you will obey what you want. Aalis ako kung anong oras kong gusto umalis. Di ba? Nakanyo pa yan? Maliligo ako kung anong oras ko gustong maligo. Makikipag-ayos ako kung kailan ko gusto makipag-ayos. Okay? Papasok ako sa trabaho kung gusto ko lang. Pag ayoko, ayoko. Okay? Mag-aaral ako pagka gusto ko lang. Pag sinabi po natin democratic mindset, ito, binibigyan mo yung sarili mo ng kalayaan na gawin ng isang bagay based on your own. But when we talk about God's kingdom, you allow everything. Nakita na ba kayo sa kumpanya? Sabi ng boss mo, ay, late ka na naman. Tapos bubulong ka. Buti nga, pumasok pa eh. Hello, empleyado ka. Okay. Bayad ka. Tandaan mo to, bayad ka. Ako sa isipan natin, kung ayaw, hindi magre-resign ako. Listen carefully, pag nag-resign ka, lumipat ka uli, dala-dala mo uli yung ugali mo. Nakanyo yan? Hindi ka mapopromote, hindi ka aangat. If you wanted na tumagal sa isang kumpanya, ay you have no choice but to repent, to change the way you think. Sabi ng boss mo, oh, late ka na naman. Sa church nga, late ako eh. Sa kumpanya pa. Nakuha niyo po yan? Ay? Tapos anong reason natin? Eh di magre-resign ako, lilipat ako ng kumpanya. Listen, pag nag-resign ka, lumipat ka ng kumpanya, dala-dala mo pa rin yung ugali. You have no choice but to change. Amen. Alam niyo, maiintindihan mo yung boss mo pagka naging boss ka. Pero sa ugali mo, hindi ka magiging boss. Imagine mo, boss ka, tapos, alam mo po ba, pagka kayo ay boss, you are always pro-company? Hello? Pro-company. It is also the same thing with our faith. That's when we talk about God's kingdom, utos ng hari, hindi mababali. Pag sinabi ng Diyos na itaas mo kamay mo, taas ang kamay mo, hindi pa pwedeng hindi. Pag sinabi ng Panginoong maghandog ka, maghahandog ka, hindi pa pwedeng hindi. Pagka ikaw, ayoko maghandog, listen, you have the democratic mindset. And I tell you, one day, you will not be accepted in heaven. Hindi ka tatanggapin. Imagine mo, pagdating sa langit, nag-announce yung angit, totototot, oh, lahat, taas ang kamay. Sa lupa nga, si pastor, hindi ako mapataas ang kamay, dito pa. Imagine mo kung yung yabang mo, dadali mo sa langit. Okay? Nag-sound ng trumpet. Okay, lahat tayo sasamba. Walang malilate. Sa kumpanya nga namin, late ako eh. Sa church nga, late ako. Walang magawa yung pastor ko eh. Tapos dito, si Lord, mag-adjust ka sa oras ko. Imagine mo, sasabihin mo sa Diyos yun, Lord, mag-adjust ka sa oras ko. By the way, Lord, huwag kang mag-rapture ng hindi ko alam. Dapat pag nag-rapture ka, based on my time. Diba? Ang gising ko, alas 8 ng umaga. Ang rapture, alas 6, Lord. Wag mong gagawin yan. Pag nakita tayo sa langit, patay ka sa akin, Lord. Nakuha niyo po yan? God is God. Amen po ba? Say it again, God is God. Sino masusunod? Diyos.
So you make some policies inside the house. Kung sa bahay, gusto natin na tayo ang masusunod, dapat sa pagsamba, alam natin kung sino ang boss. It is God. Amen po ba? Now, tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa tingin ko, mukhang malaki-laki ang aayusin mo. Listen, God is God and God is Lord. And we have no choice but to totally submit to Him. Amen? 3 response that validates true repentance. Number 1, take responsibility for your sin. Pagka pumalpak, be responsible. Huwag tayong gagawa ng palusot. Huwag natin gagawa ng kahit anong pang bagay. You need to take responsibility. Ang tao po, if you're going to take responsibility for the things, mapapansin niyo po yun, nag-i-improve ka as a person. You always improve as a person. Number 2, turn away from sin. Anything na alam po natin hindi tama, okay, dapat nating talikuran. We have no choice. Kailangan talaga nating talikuran. Alam mo namang hindi yan tama, tatalikuran natin. Isipin mo na lang, magkakaroon ka ng anak. Okay ba sa'yo, ipapamana mo yan sa anak mo. Kung okay sa'yo, gayahin ka ng anak mo, so be it. Pero kung hindi ka willing makita yan sa anak mo, yung ugali, please don't do that. Number 3, turn toward God and His grace. Pag nakikita natin na sitwasyon ay hindi na madali, the best thing ay balik sa Diyos. Huwag kapag malala na ang sitwasyon, kundi sa oras ay na lahat ng bagay ay maayos pa. Because if you're going to do it, you are going to see great progress. Matutuwa ka sa sarili mo, nag-i-improve ka as a person. Okay? Mas tumataas yung moral. Nagiging mas maayos tayo bilang isang tao. At ito yung isang bagay na pinakamagandang bagay na makita natin. Magkakaroon tayo ng tinatawag na improvement. Imagine po natin yung ating pamilya ay maayos. Okay? That's why church is not an organization. A church is about a family. Say it again, family. Di ba? Hindi yung pagka meron tayong mga problema, aayaw tayo. Hindi ito laro. Repentance is when you start rethinking your life in order with how Jesus think. So everything is all about paano ba mag-isip si Jesus? Kasi siya yung ating sinusundan. Di ba? Paano ba siya mag-isip? Nung siya po ay nasa lupa, tandaan natin, bagaman siya po ay hari, hindi siya nanatili sa langit, bumabasa sa lupa, nagbigay siya ng example. Diba? Isa sa pinakamagandang bagay na sinabi ni Jesus is, I did not come to be served, but to serve. Hindi ako naparito para paglingkuran. Nandito ako para maglingkod. Imagine that kind of attitude. So ang main goal pala ni Jesus during His time, siya yung naglilingkod. Siya yung nagsuserve sa mga tao. Hindi siya yung pinaglilingkuran. Although there's some record in the Bible na naka-experience siya na siya po ay ina-assist. Pero suma total, lahat ay siya ang gumawa. So it is the same thing with us. We serve. We don't just attend. We make way to serve. Ano bang talento mo? Anong skill mo na pwede kang maglingkod? At alam mo po ba kung kailan tinetest ang tunay na paglilingkod? Ay kapag tinetest yung karakter. Naalala ko dati nung ako ay nag-usher. Experience ko to dati sa Pac Cinema sa Baclaran. May nag-iiwan ng mga bubble gum sa ilalim ng upuan. Nakakadiri yun. Hindi ko makuha, hindi ko matanggal. Alam niyo bakit? Iniisip ko kasi baka magalit kasi babalikan pala. Diba nakakatawa lang, pero nakakalungkot isipan. Alam niyo po ba na doon natetest yung aking pagiging usher nung nagsisimula ako, doon na-develop. Tapos kinukwento ko yun sa pastor ko. Tapos tinatanong ko ng pastor ko, ano pakiramdam pag nakakita ka ng maduming CR, nakakita ka ng mga upuan na sinisira, nakakalat. Tapos sabi sa akin ng pastor ko, sabi ko pa sa pastor ko, naiinis po ako kasi ang bababoy nila. Totoo naman eh. Di ba? Alam sabi ng pastor ko, tuturuan kita kung paano mag-isip si Jesus. Ito. Una, isipin mo lang, baka baboy ba agad? Hindi kaya naiwan lang at babalikan. Something nakakatawa lang. Pero alam po ba, doon na-develop yung aking karakter. Sabi ng pastor ko sa akin, kaya makikita mo, tinuturuan natin maging maayos ang tao. Kasi yan ang normal. Mahilig magbandal, mahilig magkalat. So ikaw yung nakakita ng dumi, ikaw yung apektado, ikaw yung maglinis. Isa sa pinaka-importante na makita natin ito, there must be an expectation. Pag tayo po ay nagre-repent, di ba? Nababago na yung ating kaisipan.
Alam niyo po ba, pagka ang ating kaisipan ay bago, yung expectation mo tumataas. Diba? Iba yan. Tumataas yung expectation ng isang tao. At alam niyo, isa sa mga bagay na ating dapat inaasahan, ito, yung nasa baba, okay? Save, heal, deliver, okay? And change life. Yung bang tipong, pag sinashare natin yung gospel sa ating po mga kaibigan, family, again, loved ones and friends, ang isa sa mga inaasahan natin, maligtas sila, makarana sila ng kagalingan, makalaya sila sa lahat ng klase ng mga bisyo at kung ano-ano man, at higit sa lahat ito, mabago yung kalapong buhay. That is very important. Diba? So, pag ito ay dinadala natin sa mga tao, we can expect na lahat ng mga taong lumalapit sa Diyos, ang buhay nila ay pa-improve ng pa-improve. Kaya dapat hindi tayo nagugulat pag nag-testimony, alam mo, dati po ganito yung ugali ko, praise God, inayos po ng Lord. Yun ay expected. Meron tayo narinig na testimony, praise God, I was given the opportunity to be promoted. Expected. Di ba? Ay, nakarinig tayo na, alam mo, praise God, no? Na-promote po ako, nakabili ako ng bahay, yung pamilya ko po ay niligtas sa isang sakuna. Na-aksidente po kami pero walang galos, walang nasaktan. Listen, that is what expected. Say it again, expected. Lahat ng bagay na yan, dapat inaasahan natin. That's why, importante po na sa bawat araw, yung expectation natin pataas. Sino rito, dahil nandito ka ngayong umaga, meron kang expectation na mamaya pag uwi mo, may pabor ang Diyos. That is very important. Merong dapat tayo may expectation. Sa Joshua, sabi ng Biblia, for then you will make your way prosperous and then you will have good success. So, ang prosperity at ang success, expected. Kailan natin inaasahan yan? When you do your devotion. You don't do your devotion, don't expect for this. Sa mga nagde-devotion dito, you have the right to demand. There must be a clear expectation. Kaya yung pag-angat, listen, dapat nangyayari. Hindi pa pwedeng wala kang inaasahan. Hindi pa pwedeng isipin natin, kung i-bless, kung hindi, okay lang. No. There must be an expectation. In the Bible, gumagawa lang ang Diyos depende sa inaasahan ng tao. Just remember during that time, ay, na ang Israel ay hinahabol ng grupo ni Pharaoh, nasa Red Sea. Gustong gumawa ng Diyos, gusto niya hatiin ng dagat. That's why, the Lord talked to Moses. Ano sabi ng Panginoon? Stop crying. Itigil mo yung iyak mo, taas mo yung kamay mo, nang bahati ko yung dagat. Kasi ang Lord, excited siya mag-perform, pero nakadepende ang kanyang performance kay sa bagay na ating inaasahan. You don't expect, you don't get any miracle. Amen? Sa Matthew chapter 4, verse 20 to 24, maganda po ito, Jesus teaching and announcing the gospel, the good news about the kingdom. Imagine po, ang tawag natin dito is the good news about the kingdom. The Bible says, news about Him is spread. Kumalat daw po yung balita patungkol kay Jesus. Bakit? Because of the healing. Because they experience deliverance. Because they experience tremendous miracle from the Lord. Yung mga bagay na natural, naka-experience sila ng supernatural. Yung mga bagay na kakaiba, nakita nila na may ginagawa ang Diyos. Dapat ganun tayo. Amen. Etong linggo na to, dapat meron tayong inaasahan na merong gagawin ang Diyos sa buhay natin na makikita ng mundo. At pag nakita po ito ng mundo, matutuwa sila at sasabihin nilang, you are serving God. Amen? These are the things that we need to understand. Another thing na kailangan natin makita, the Bible says, Luke 11:20, but if I cast out demons, with the finger of God, surely the kingdom of God has come upon you. Imagine niyo no, pag nakarinis ka pala, naka-experience ka ng isang taong napoposes, at napalayas natin yung demonyo sa katawan ng isang tao. Sabi ng Biblia, surely the kingdom of God has come upon you. Doon lang pala yung dumarating. 1 Corinthians chapter 4, verse 20, for the kingdom of God is not just a lot of talk. It is what? Living by God's power. Amen? Kaya dapat ikaw yung tipo ng taong ang mental mo, I got the power. Di ba parang, you have the power. Amen. Church, this is God's kingdom. Let us allow the kingdom of God be manifested over our life.
Sito excited ka no, na anumang bagay na iisipin mo, papatulan ng Diyos. Anumang bagay na papatungan ng kamay mo, pagpapalain ng Panginoon. May sakit, gagaling. Ay, sa mga transaction paper, alam natin, mako-close yung mga transaction. Why? Because we are expecting something. The power of God is upon us. Now, gusto kong tingnan mo yung kamay mo. Ay, sabi mo sa tabi mo, may power to. Amen? Amen po ba? That's why we always use our hand in raising up. Alam niyo po ba kung bakit tayo nagtataas ng kamay? Alisin kayo po niya, pag tayo ay nagtataas ng kamay, hindi kayo nagtataas ng ganito. Alam niyo po ba na ang proper ng pagtataas ng kamay ay hindi ganito kasi hindi ka naman lilipad. Tapos itataas mo pa yung isang paa mong ganon. Ay, sa Bible, pag sinasabi ng Biblia ang itinataas ng kamay, hindi ganito. Ang pagtaas mo ng Diyos ng kamay, ganito. Because you are asking God for something. You are asking God whether you are asking for the glory, for the miracle. Kaya pag magtataas kayo ng kamay, ganun. Pamaya, pag may nagtaas ng kamay, sabi mo, lilipad ka? Pag sinabi mo katabi mo, hindi. Kaya nga ganito yan eh. Amen? Ano po sa po na to? You are asking God for something. Okay? Another thing. Isa sa pinakapaborito ko pong verse is Hebrew chapter 4 verse 2. Pakibasa na lang. The gospel. Alam niyo, isa sa pinaka-nakakalungkot na part, yung pangako, hindi maranasan. Sabi po ng Biblia, no? But the word which they heard did not profit them. Bakit daw? Not being mixed with faith in those who heard it. Hindi mo minix up yung faith mo doon sa bagay na napakinggan, doon sa bagay na nabasa mo. So, mangyayari ngayon, ito, sa Bible, nakakita tayo ng, ang ganda na nangyayari sa kanila, no? Eh, bakit sa panahon natin hindi nangyayari? Because you are not putting your faith in it. Church, this morning, I wanted to challenge everyone. Put your faith on every word. Amen? Put it. Mag-expect ka, mamaya, pag uwi mo, may paboran Diyos. Etong linggo na to, may matinding gagawin ng Lord. Amen? Amen po ba? Kaya alam nyo, isa sa pinakamagandang promise ng Lord is written in Acts 16:31. Sino nakakaalam? Believe on the Lord Jesus Christ. You and your family will be saved. Listen, hindi mo pa sila kasama ngayon. Amen? Sabi mo sa tabi mo, hindi ko pa siya kasama. Pero ang pangako ng Diyos, ililigtas niya buong pamilya natin. Kaya lang, listen carefully ha, hindi nga ako ang Diyos na meron silang reward. Ang pangako lang ng Diyos, ligtas sila. Amen. Ano pang pangako ng Panginoon? Joshua chapter 1 verse 8, prosperity and success. So every time na, alam nyo, kaya gaganahan kayo mag-devotion eh. Kaya alam nyo, nalulungkot ako sa mga naantatamad mag-devotion. Pero nagpa-pray ng tagumpay. Listen, magiging mailap ang tagumpay sa atin. Pero pag nagawa nating mabasa to araw-araw, you can expect, Lord, pangako mo po to eh. Amen? Mamili ka. Paghihirapan mo na ikaw ay umangat, o yan na lang ay resulta ng iyong pananampalataya. You better choose. Amen? That's why yung ating pong expectation is very important. Pagka ikaw ay meron kang tamang pananampalataya, alam mo, okay? Na tuwing may mga transaction, hindi ka dapat kinakabahan. Na ang kaba mo ay sana, hindi. Kinakabahan ka kasi alam mo na magiging close yung inyong pong transaction. Di ba? Alam mo na everything na gagawin mo, ay, it will always push, okay, yung miracle to come forth. Sino po ito? Excited kayo, no? Okay? Etong taon na to ang isa sa pinakamagandang taon na gagawin sa atin ng Panginoon. That is very important. Kaya kumikita yung kumpanya kasi nandun ka. Pero siyempre, huwag mo sasabihin sa boss mo. Okay? Dapat salitin mo lang yun. Kaya pag tuntun ng paa mo sa opisina, dumating na anak ng Diyos. Ang pabor ng Diyos nandito. Dapat ganun. Kaya walang kumpanya na pinasok mo na malulugi. Lahat kayang ayusin ng Diyos. Amen? Again, church, okay? Isa sa pinaka-importante, let us expect for a great manifestation.
Ay, tayo natin tumayo. Amen. Bigyan natin ng Diyos ng malakas na palakpak. Now, gusto kong kamayan mo sandali yung katabi mo. Ay, kung ayaw mo sa kamayan, please bump na lang. Ay, sabihin mo, congratulations. Amen. You can expect great things from the Lord. Church, let us expect great things from God. Amen. Isa sa pinaka-importante na inaasahan natin ay ang Diyos ay may gagawin sa buhay po natin. Amen po ba? Amen. Pag merong may sakit, tandaan niyo po to, ang kapangyarihan ay nasa iyong kamay. Kailangan lang magsalita. Amen. Now, some of you don't see agad miracle. Wait ka lang. Amen? Kasi ang Lord mahilig siyang mag-accumulate. Naalala niyo po yung sa wall of Jericho? Ay, alam niyo po ba kung nangyari doon? Pinulbos ng Lord yung wall. Because on the 7th day, ay giniba ng Lord John. Inipon niya yung faith ng mga tao for 7 days. Listen, from the day 1 na nakakilala ka sa Panginoon, ay, if there is one thing na kailangan ipagpasalamat, God is about to do great things, supernatural, miracle. Amen? Something na hindi natin iniisip. Dahil sa mga susunod na araw, magugulat ang maraming tao at sasabihin natin, that's not me. That is a work of God. Amen? Amen, yung pinakamalakas na palakpak tayo sa Panginoon. And sito excited kayo that God is about to do great things in our life. Now, ano ang main purpose? To reach out other people. Kaya tayo nakakaranas para ipakita natin sa ibang tao, nagawa ng Diyos sa akin, kayang gawin ng Diyos sa iyo. Amen? Alam nyo, excited do ako kasi nakikita ko ang future ng mga kasama natin dito is so great. Ay, sino po excited kayo? Because sooner, alam mo, you will have your own company. Ay, one day, you will have the best position in that company. One day, you are going to raise up your own businesses. Magugulat ka, that God will definitely bring you above and beyond your expectation. Amen? That is very important. Amen? Can we say this, everyone? That is very important. Amen? Another thing, and that is the promise of my King. Yan po yung pangako sa atin ng ating pong hari. Amen? Amen po ba? Now, gusto kong tingnan yung uli yung iyong katabi. Sabi mo, alam mo, nakikita ko future mo. Napakaganda. Amen? Amen po ba? Parang ganito lang po yan, Listen. Every time na nakikita nyo po yung mga bata, di ba? Nagkakaroon tayo ng imagination. One day, yung bata na to, lalaki to na successful. It is the same thing with us. That's why, never try to hold yung magandang bagay na pwede nating masabi. Church, God is about to do great things. Let us expect for the supernatural. Let us expect for the things that is beyond our expectation. Let us expect sa mga tinatawag po nating miracle. The world one day will kneel down sa ating Diyos na kinikilala. And they will be amazed. Sasabihin nilang, salamat dahil nagbigay tayo ng panahon para maibigay sa kanila yung mabuting balita. Amen? Let us get our Bible. Put your Bible in front of your heart. I want everyone to bow down. Bow your heads. Close your eyes. And begin to thank God for the impossible things. Begin to thank God for the things that you are expecting that are about to happen. Begin to thank God for the supernatural. Begin to thank God for the impossible things. Begin to thank God for the miracle. Just decide this very moment to totally submit to God. Ipaubaya mo sa Diyos lahat. Be reminded that He is King. And democratic mindset has no part in God's kingdom. Decide this very moment
As you come to the presence of God, you are expecting great things. Expect something for your family. Expect something for your career, for your studies. Expect something for the business that is about to be open. Expect promotion. Expect as you do your devotion, prosperity and success will definitely be manifest. Church, begin to thank God. If lately, hindi ganun ka-active yung faith mo, decide this very moment to change the way you think. Again, surrender and serve Him again. Surrender everything to the Lord. Ask the Holy Spirit right now to help you change the way you think in every situation that you are facing. Ask God to forgive you for those doubts, for an undisciplined life. But this very moment, okay, begin to thank God for an answered prayer. Come on, just close your eyes. Habang hawak mo yung Bible, just raise up your hands, just close your eyes. As we sing this wonderful song to the Lord, speaking about the name of that name that is above every name, expecting that this song will definitely manifested over our life.